Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung lagi niyong tinatanong ano ba yung daily routine ng isang F2P na tulad ko. Alam niyo naman ang build natin is for AFK lang. So hindi ako nagbo-boss hunting, pure AFK at saka syempre free to play, walang ginagas sa laro kahit yung yung Blackwing. So daw naggaganon guys. So ipapakita lang natin kung paano ba mag-grind ang isang F2P. So ngayon, ano ba yung ginagawa ko? So ang ginagawa ko lang naman talaga guys yung daily quest. So sa daily quest meron kasing schedule dito sa server namin tuwing alas 9 ng umaga after BR. So nagano na kami DQ, sumasabay lang ako. Ang hindi ko lang kinukuha dito guys, syempre etong forest training. So meron naman nagko-quest ito pero matagal, kakain ng isang oras kapag kaparte mo ay hindi rin tumatama dito. So ang ginagawa ko dito is nire-request ko na lang. So dito naman sa level 60, 390 accuracy kailangan nyo dito para tumama kayo. So marami nagko-quest nito, meron sa hapon, meron din sa gabi. So tingin lang kayo sa word chat, nagano man sila dyan, nagpipin. Pero ito, kinuquest ko to ng 90 o 99 dayas. Tapos regarding naman sa Tronitel, ano ba yung hindi ko kaya dito, yung 68, 70, tsaka 72. So nire-request ko siya as 20 dayas. Dito naman kapag ayaw nyo i-quest to, pwede kayo magbayad ng 10 dayas dito. Napakabilis sa server namin ha. C103 Night. Okay? So, meron kumukuha nito ng 10 dayas. Dito, kailangan 20 kasi hindi talaga kinukuha. Tapos, sa 70 rin ganun. Tapos, dun sa 72, ganun din. 21 dayas. Para makumpleto ko yung 30/30 na daily quest. Kasi malakas ang XP nito mga boss. Lalo na yung forest training. Huwag yung kakalimutan to. Kita nyo naman yung XP niya, no? 0.16 yan. Sa ganitong level na tulad ko, malaki na yan. Kasi nag-8 hours ako, 0.4 lang ang bigay. Kaya kailangan mong kumpletuhin yung forest training. Yung Dayas doon, guys, kaya nyo nang i-farm yan sa AFK sa field. Katulad nito, ayan, no? Ito yung na-farm ko sa AFK level 59 Celano. Ayan, kita nyo naman kung magkano Dayas daily. So, pambayad ko lang naman din yan sa daily quest. At saka yung sa dungeon quest. Okay? So, ayan ang unang-unang tatandaan nyo. Kailangan nyo tapusin yung daily quest. Sa AFK naman, hanap kayo ng spot na alam nyong mahal sa item nyo. So, ito, bigyan ko lang kayo ng idea. Kapag 58 yung mobs, kailangan 380 depth overall. Okay, 380 depth. Wala yung sa Muddy Road, hindi na yung tatama, guys. 58 yun. Alam nyo bakit madaling mag-AFK doon? Kasi hindi naman agri monster doon, di katulad sa Kill, diba? Tapos sa 55 naman, siyempre, Matic 360, 350 to 360 para sa level 55. Then, pababa na nun, pag level 50, 310 depth. Halimbawa, gusto mo mag-AFK no paths sa maganda. Dito sa Avilios, so may spot naman dito sa Avilios na may mahal na rin na trap. Sa 53 ata yun yung may bug fluid. Sa amin, server to So, tumingin kayo ng mga item katulad nito, baka mahal sa server nyo. Sa akin kasi yun talaga, yung sa level 59 na kasi ako Kasi, yun, nagpataas tayo ng defense at saka damage reduction since AFK mode lang, no? So, dito, ginagamitan ko to ng scheduler kasi hindi ko pa talaga kaya i-evade lahat ng hit nito. Siguro kailangan ko mga 400 plus or mas mahigit pa doon kasi level 59 na to So, ito kasi medyo mahal, no? Kita nyo naman. Tsaka yung glass dyan, sobrang mahal din sa amin. Nabenta nga ng 30 each Ewan ko ba't ang mura nilang binibent, no? Huwag niyong pamurahin sa server natin mga boss, no? So, dyan ako nag-AFK sa level 59 na. So, ayan. Tapos yung regarding naman sa skill, ayan, maraming nagtatanong regarding sa skill natin. Para naka-active tong lahat ng skill, kailangan nyo at least 79 na MP regen. Kung 4 lang, pwede na 69. Then, bakit ako nagpapataas na MP regen? Para sa parating na bagong skill ko, which is yung Sudden Strike. Okay? So, hindi ko kinuha dito yung Rush, hindi ko kinuha yung Tyranny. Sudden Strike rekta agad, guys. Kaya nag-iipon na ako ng maraming guild coins. Tsaka nga pala, dagdag ko lang yung Stella, ito. Sabi ko sa inyo, yung cocktail, gamitin nyo yan hanggang linggo. So, dapat sa linggo, kapag may natira pa, ibili nyo na nito. Kasi wala nang paggagamitan yan, mawawala na yan sa Monday. Okay? So, itong event na to hanggang linggo pa ng midnight. Pag midnight na, wala na mga boss. So, silipin natin yung item. Ano ba yung build ko? So, ayan, maraming tatong. Dito, syempre, fighter pa rin. Dito, Watchering. But Watchering, Kuya Bugs? Kasi nga, MP regen, kailangan ko pang habulin para dun sa Sudden Strike. Tapos, dito sa necklace, plano ko dyan yung Seeker na may MP regen.
Okay, kasi wala namang maganda sa necklace. Ay, hindi ko trip yung fighter necklace kasi 1 accuracy lang naman to. Skill speed, hindi ko pa magagamit yan soon eh. Pero kato kasi, kung makita yung Seeker, is MP Regen 5 yan mga boss. Okay, so sa enchant kasi, ano pipili mo? MP Regen or yung ACC na dalawa. So, pipili ko na lang ACC doon. Kaysa MP Regen na 2. Ito kasi 5. Imagine 5 MP Regen yan, which is sobrang hirap kunin yan eh. Pero sa parating na alchemy, hindi ko alam, tsaka yung sa cape, kung may MP Regen doon. Kasi ang target na MP Regen para ma-AFK ko yung character ko na may sudden strike. So, siguro mga 120 siguro. Hindi ko sure guys ha, tatry natin sooner or later kapag meron na akong sudden strike. Medyo malapit na naman eh, 220k na lang naman. So, mabibili na natin yun. Kasi may event ngayon hanggang yung guild order hanggang 14 yun mga boss. So, yan lang. Tapusin nyo lang syempre yung Sancona Ruins. Nagsa-Sancona Ruins din ako. Sinasabi ko yun sa scheduler, including na syempre yung Land of Prosperity. Tapos, ubusin nyo syempre yung Irleta Temple, Forest Training. Hindi ko na inubos yung oras dyan. Syempre yung World Dungeon. Kaya tayo nagpapataas ng PS. Regarding naman sa PS, nilalagyan ko lahat guys. Kasi maraming tatanong dyan, Kuya Bags, paano ba magpataas ng power score? So yun nga, pwede kayong magdaya PS dito gamit ito. So halimbawa, ito, plus 7 lang na dalawa. So kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan yung bilhin always yung nandito na yan, weapon enhancement. Kasi magagamit mo yan for collection. Kaya yung collection natin is umabot ng 440. Paano nangyari to? Kasi guys, dati kung napanood nyo ako from the start, ba't hindi ako nagse-second advance? Kasi ang mahal nung SOA. Ang panahon nyo, mga 300 ata sa DICE yung SOA. Ngayon, ginawa ko, sa collection ko binuhos. Kasi ganun din naman yung makukuha mong stats, no? Tapos yung nagkaroon na ng free, ayun, talagang paldo yung nangyari nun. Pero hindi na mababalik yun kasi mura na ngayon ng mga, ng mga item eh. Okay? So, mura na yung SOA from 300, naging 5 dias na lang, di ba? So ngayon, nag-iipon ako ng box kasi dito sa box, kaya ko ginagawa to kasi mas mataas yung chance na makakuha ka ng source of wisdom. Tapos dito naman sa summon, gagamitin ko to kapag may event at sobrang dami na. So try ko makaipon ng 1,000. So ito galing lang to sa mga libre guys ha, Midnight Pro. So iniipon ko kaysa buksan ko ng paisa-isa. Medyo malas kasi kapag paisa-isa ginagawa eh. Kasi kung iipunin natin, mas madami. Mas madami, mas masaya, mas talaga, isang iyakan na lang. Tapos, ganun din sa mount. So, binibili natin yun nandito, guys. Ayan. So, po konting idea lang to, guys, ha. So, iniipon ko lang din. So, kapag nagkaroon ng event, ayan, di ba? So, sobrang dami na yan, mga boss, including na rin yung sa mount. So, ipon-ipon lang as F2P kasi, yun lang talaga yung magagawa natin. So, ayan, meron na tayong 92%. So, ang advantage ko lang siguro, hindi ako nagpapatay ng PC. Pero, yun nga, wala akong ginagamit dyan guys kahit yung sa Blackpink. So ayan, kita nyo yung mileage natin tsaka yung history ng trading natin dyan. Wala akong pinasok na kahit ano. So pure, pinakita ko lang, din naman pinapahirapan yung sarili guys eh. No? Pinakita ko lang na kaya kong mag-grind kahit wala yung mga yan. Okay, so yun lamang guys. Keep grind. Kung may tanong kayo guys, sa Monday nga pala, no, alas 5 ng hapon para sa hoarding ng item. So meron akong content dyan sa baba para sa future updates. Ito is parang idea lang sa mga magta-try kung anong bang gusto nilang build. So, dito sa enchant naman, kunin nyo dual kasi nga, ko twin sword, mas pabor sa akin yung duals. Dito naman sa gloves, since na plus 7 ko to, pwedeng 3 years dito, pwede naman dito is abits. So, kanya-kanyang build. Basta sa akin guys, nakabuild ako sa discipline, kahit anong item sa discipline, basta mataas ang depth. Kasi mayroon talagang maghabol ng depth kesa sa accuracy. Accuracy kasi, over-ups ka lang ng accessory, di ba? Makukuha mo na yung accuracy. Ang importante kasi dito, yung depth at saka damage reduction. Yung damage reduction natin is naglalaro na sa 180 ata to. Kaya medyo makunatski na siya. Lalo na kung sa Celano ako magpapalevel. Okay? So, yun lamang guys. Keep grinding. Hanggang sa muli. Paalam.